Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayong talakayin ang ating bagong pag-aaralan ngayong araw? Mahusay. Bago natin yan simulan, maaari po ba muna tayong magsitayo para sa ating panalangin? Okay, mahusay. Maraming salamat po mga bata. Maaari na po tayong magsiupo. Sa ating gagawing pagtatalakay ngayong araw, mayroon tayong magiging katuwang na guro. Ito ay si Binibining Tricia. Maaari ba nating batiin ng magandang umaga, Binibining Tricia? Magandang umaga, Binibining Tricia. Mahusay mga bata. Bago natin simulan ang ating panibagong pag-aaralan, halina't sabayan ako sa ating gagawing pagsayaw at pagkanta. Tara! Natuwa ba kayo sa ginawa nating pagsayaw at pag-awit? Mahusay, kinagagala kung kayo ay natuwa sa ating ginawang pagsayaw at pag-awit. Meron akong mga katanungan. Ano ang pamagat ng kanta na sinaliwan natin ng sayaw? Mahusay, may tatlong bibe. Okay, mahusay mga bata. Ilan ulit ang bibe sa ating ginawang pagsasayaw sa ating kinanta? Ilan ang bibe? Tatlo. Okay, mahusay, tatlo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Magbigay nga po ng katangian ng bibe sa ating ginawang pagsasayaw. Mataba, okay, may mataba. Ano pa? Mapayat, okay, mahusay. Mayroong mataba at mayroong mapayat. Okay, palakpakan pa natin ang sarili. Ilan ang bibe na mayroong pakpak sa likod? Mahusay, isa lang. Dahil yung isang bibe na yan, siya yung leader ng tatlong bibe. Okay, mahusay mga bata. Palakpakan po ulit ang sarili. Ano nga po ulit ang ating pinag-aralan ng nakaraan? Pang-uri. Mahusay, pang-uri. Ano ulit ang kahulugan ng pang-uri? Mahusay ang kahulugan iyon ng tamang kahulugan ng pang-uri. Okay, palakpakan po natin muli ang ating mga sarili. Meron ako ditong inihandang mga puzzle. Alam niyo ba kung ano yung puzzle? Mahusay, yun yung mga yung may picture, tapos
magkakahiwalay-hiwalay sila na naka-shape, tapos pagsasama-samahin natin sila upang mabuo ulit yung isang buong picture. Mahusay ang gagaling ng mga grade 1. Okay, handa na ba kayo? Na-excite ba kayo sa ating gagawing paglalaro? Handa na ba kayong buuin ng puzzle na aking nabanggit kanina? Okay, mahusay. Sige, tara dito. Tignan nyo kung ano yung inyong nakikita sa harapan. Okay, PowerPoint presentation. Diyan natin gagawin yung ating puzzle. Sige. Okay, ano yung inyong nakikita ngayon? Di ba sira yung picture? Hindi siya buo, hiwa-hiwalay yung mga picture na nakalagay dito sa harapan. Sige, sino ang gustong sumagot? Okay, maaari nyo na pong buuin ang puzzle. Sige po. Okay, natapos na. Palakpakan naman po natin siya. Sige. Sa ating ginawang unang puzzle, ano ang inyong nakikita? Ano ang inyong nakikita sa una nating ginawang puzzle? Okay, may mga palay. Alam niyo ba kung ano ginagawa sa palay? Iba yung ginagawang bigas at upang ito ay ating maisaing at maluto. Ito ang ating kanin. Okay, mahusay. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Sige, hindi nyo pa sinasagot kung ano yung tanong ko ha. Ano nga ulit yung nakikita nyo sa larawan? Mahusay, kabukiran ang ating nakikita sa harapan. Palakpakan po natin. Sa pangalawang puzzle naman po, sino po ang gustong sumagot? Okay, sige po, maaari nyo na pong buuin ang pangalawang puzzle. Okay yan, tapos na. Ano yung inyong nakikita sa pangalawang puzzle? Langit. Ulap. Okay, sa inyong pagmamasid, sa palagay ninyo kung ano ang larawan na inyong nabuo? Kalangitan, langit. Okay, mahusay po mga bata. Palakpakan muna natin ang ating mga sarili. Okay, para sa huli nating puzzle, sino ang gustong gumawa? Sige po, maaari nyo na pong buuin. Okay, tapos na po. Okay, mahusay po. Maaari na pong bumubo. Palakpakan po natin. Ano po ang inyong nakikita sa larawan? Sige, may bukid din, may bukid. Ano yung parang nasa gitna na yun? Ano kaya yun? Sinong nakakaalam kung ano ang nasa gitna ng larawan? Kubo. Mahusay, kubo ang ating nakita sa pangatlong larawan. Alam nyo ba ang kubo ay iyan ang dating tahanan ng mga Pilipino? Ang kubo ay gawa sa mga kawayan na luma na. At gawa rin sa mga dahon ng niyog. Alam niyo ba yung niyog? Yung buko, yung bilog. Okay, yung masarap yung katas nun, di ba? Yung katas ng niyog. Yun, yung mga dahon na yun, pinapatuyo ng mga dating mga taga-Pilipinas or dating mga Pilipino. At yun ang kanilang ginagawa bilang bubong sa kanilang kubo. Naunawaan niyo po ba? Baitang isa. Mahusay, palakpakan po natin ang ating sarili. Upang mas maliwanagan tayo sa ating ginawang pag-aaral, ito ay ituturo ng ating kasamang guro. Natatandaan niyo ba kung sino yung kasama nating guro? Mahusay, si Teacher Trisha.
Sige po, Teacher Tricia, maaari nyo na pong ituro ang ating pag-aaralan ngayong araw. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Tricia at narito ako ngayon upang tulungan kayo sa ating bagong pag-aaralan. Handa na ba kayo? Halina at makinig sa akin. Bago ko ipakita sa inyo ang larawan, ay mayroon akong katanungan. Sino ang katuwang ng pamayanan na siyang nagtatanim ng palay? Itaas ang kanang kamay ng nais sumagot. Sige nga po. Mahusay! Bigyan natin siya ng isang palakpak. Ang katuwang ng pamayanan na siyang nagtatanim ng palay ay... Tama! Magsasaka! Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng katuwang? Tama! Ang katuwang o katulong ng pamayanan na siyang nagtatanim ng palay. At ito nga po ay ang tinatawag nating magsasaka. Nakikita niyo na ba ang larawan? Ito ay halimbawa ng magsasaka na nagtatanim ng palay. Sa tingin ninyo, ito ba ay babae o lalaki? Tama! Ito ay babae. Kaya rin ba ng mga babae ang magsaka o magtanim ng palay? Oo naman. Kaya rin ng mga kababaihan ang magtanim ng palay. Ang pagsasaka ay hanap buhay na maaring gawin ng lalaki at babae. Mayroon tayong pantay na kakayahan sa paghahanap buhay anuman ang ating kasarian. Ngayon, mayroon tayong bibigkasing tula. Pakinggang mabuti ang aking pagbasa sa bawat sakno at pagkatapos ay uulitin ninyo. Sa kabukiran ni Malu M. De Ramos. Kay gandang pagmasdan, malawak na kabukiran, may maluwang na palayan, mga butil ay ginintuan. Sa ilalim na asul na langit, bughaw na bundok ang masisilip. Lunti ang halaman sa paligid, berdeng damo ay kaibig-ibig. Sa tabing ilog ay may munting kubo, maliit, ngunit malinis na totoo. Tahimik din sa paligid nito. Tunay na, payapa ang buhay dito. Ngayon, kayo naman ang magbabasa. Mahusay ang inyong pagbabasa. Bigyan ng sarili ng 3 palakpak. Ngayon ay mayroon akong katanungan sa inyo tungkol sa tula na ating binasa. Ano ang pamagat ng tula? Tama! Ang pamagat ng tula ay sa kabukiran. Sino naman ang sumulat nito? Mahusay! Ang sumulat nito ay si Malu M. De Ramos. Ilan ang saknong ng tula? Alam niyo ba kung ano ang saknong? Magaling! Mayroon tayong 3 saknong sa tula. Ano naman ang paksa sa unang saknong ng tula, ikalawang saknong at ikatlong saknong? Mahusay! Ang unang saknong ay tungkol sa malawak na kabukiran. Ang ikalawang saknong naman ay tinutukoy ang mga kulay ng langit, bundok, halaman at damo na siyang makikita sa bukid. At ang paksa sa ikatlong saknong ay ang maliit
o munting kubo na nasa tabing ilog. Totoo bang mapayapa o tahimik ang manirahan sa kabukiran? Tama! Medyo tahimik ang manirahan sa kabukiran sapagkat kakaunti lamang ang naninirahan dito. Kung marami man, ay nasa kani-kanilang mga bahay. Palagi ba kayong nakaririnig ng iba't ibang uri ng tunog ng sasakyan dito sa kabukiran? Tama! Kaunti lamang ng tunog ng sasakyan ang ating naririnig dito. May naririnig ba kayo mga huni o tunog ng mga hayop sa bukid? Ano na ito? Mahusay! Mga huni ng ibon, kuliglig, palaka, baka at kalabaw. Nakapag-aaral ba kayo ng mabuti kung tahimik ang inyong paligid? Tama! Tayo ay makakapag-aral ng mabuti kung ang ating paligid ay tahimik sapagkat tayo ay makakapag-isip ng maayos. Para sa aking huling katanungan, kung ikaw ay pagpipiliin, nais mo bang manirahan sa kabukiran o sa Maynila? At bakit? Tama ang inyong mga sagot. Kung tayo ay maninirahan sa kabukiran, tayo ay malalayo sa mga usok ng sasakyan. Sa kabukiran pa ay sariwa ang hangin at malalayo pa tayo sa mga sakit. Ngayon, balikan natin ang mga nabuong puzzle kasama si Maginoong Marco. Paano inilarawan ang mga sumusunod ayon sa tula? Para sa unang larawan, ito ay tama, malawak na kabukiran. Para sa pangalawang larawan, ano ang una niyong napansin? Tama, mayroon itong asul na langit. At para sa huling larawan, ano ang nakikita ninyo? Magaling! Ito ay munting kubo. Mula sa tulang binasa, humanap nga ng dalawang pares ng mga salitang pareho ang ibig sabihin. Maaari niyo muna itong isulat sa inyong papel. Pagkatapos, basahin ninyong lahat ang ibinigay ninyong mga sagot. Malawak, maluwang, kabukiran, palayan, asul, bughaw, luntian, berde, munti, maliit, payapa, tahimik. Ano ang masasabi ninyo sa kahulugan ng bawat pares ng salita? Magaling! Ang bawat pares ng salita ay pareho lamang ang kahulugan o ang ibig sabihin nito. Ano ang tawag natin sa pares ng salitang pareho ang ibig sabihin? Mahusay! Ito ay tinatawag nating magkasing kahulugan o sa mas kilala sa Ingles na synonyms. Ito ay tawag natin sa pares ng salitang pareho ang ibig sabihin. Tandaan, ang magkasing kahulugan o kasing kahulugan ay mayroong dalawang magkaibang salita. Ngunit, iisa lamang ang ibig sabihin. Ano ang makatutulong sa atin sa pagtukoy ng kahulugan ng salita? Makatutulong ito sa pagtukoy ng kahulugan ng salita kung mayroon tayong alam na kasing kahulugan o iba pang tawag dito. Kung lubos ninyong naintindihan ng ating isinagawa, tayo ngayon ay gagamit ng think, pair, and share. Magbigay nga ng pares ng mga salitang magkasing kahulugan. Tumawag ka ng isang kaklase na tutulong sa iyo sa paggamit nito sa pangungusap. Halimbawa nito ay mainit, maalinsangan. Mainit ang sikat ng araw, kaya
maalinsangan ang panahon. Kung wala kayong maisip kaagad, ay bibigyan ko kayo ng mga salitang maaari ninyong gamitin. Mayroon tayo ditong mabango, paaralan, libro, maingay, at doktor. Aalamin ninyo ang kanilang kasing kahulugan. Ang kanilang kasing kahulugan ay mabango, mahalimuyak, paaralan, eskwelahan, libro, aklat, maingay, madaldal, doktor, manggagamot. Ngayon naman ay gagamitin nyo ito sa pangungusap. Mahusay kayong lahat at nagawa nyo ito ng pangungusap. Bigyan ng mga sarili ng 5 palakpak. Ako ay nagagalak sapagkat nakuha ninyo ang tamang sagot. Ngayon naman ay magsasagawa muli tayo ng aktibidad na magpapalawak muli sa inyong kaalaman. Ngayon naman ay tawagin natin si Maginoong Marco upang tulungan tayo dito sa bagong aktibidad. Ako ay nagagalak dahil inyong lubusang naunawaan ang magkasing kahulugan. Para naman sa ating ikalawang aktibidad, ay babasahin ninyong mabuti ang mga pangungusap at mayroon kayong makikita ang mga nakasalungguhit or mga naka-highlight na salita sa pangungusap. At inyo itong sasagutan, aalamin ninyo kung ano ang kasing kahulugan ng mga salitang nakaguhit or naka-highlight sa pangungusap. Naunawaan po ba mga bata? Okay, akin pong uulitin kung hindi nyo po ito naunawaan. Ang inyo pong gagawin ay aalamin at babasahin ng mabuti ang pangungusap. At tutukuyin nyo po kung ano ang nakasalungguhit dito na salita. At hahanapin at aalamin po ninyo kung ano ang kasing kahulugan ng salitang nakasalungguhit or naka-highlight. Handa na po ba? Paitang isa. Sige po, para sa ating unang pangusap, akin po itong babasahin. Makinig po kayo ng mabuti mga bata. Maamo ang alaga kong pusa. Hindi ito nakakatakot talagaan. Ang nakasalungguhit ay ang maamo. Ulitin ko po. Maamo ang aking alagang pusa. Hindi ito nakakatakot alagaan. Sige po, sa tingin niyo po, ano po ba ang kasing kahulugan ng salitang maamo? Maaari niyo pong pagpilian ay mabait or mabangis. Sige po, tukuyin po natin mabuti. Hindi ito nakakatakot alagaan. Ibig sabihin ng maamo ay hindi ka matatakot alagaan. Ano po ang kahulugan ng parang hindi ka matatakot? Sige po, okay, sige po. Mabait, mahusay. Mabait, ang kasing kahulugan ng maamo ay mabait. Mahusay, palakpakan po. Para po sa ating pangalawang pangungusap ay aking ulit babasahin. Mahirap pumunta sa kanila sapagkat makipot ang daan. Mahirap pumunta sa kanila sapagkat makipot ang daan. Nakasalungguhit po ay or naka-highlight ay ang makipot. Ano kaya ang kahulugan ng makipot? Ito po ay maluwag or makitid. Alamin po natin mabuti. Mahirap. Dahil makipot. Sige po, okay po, sige po. Ano po ang sagot?
makitid, mahusay. Sa pangatlo po, maligaya si Jenny sa kanyang kaarawan dahil dumating lahat ng kanyang bisita. Ang salungguhit ay maligaya. Ano kaya ang kasing kahulugan ng maligaya? Ito ba ay masaya or malungkot? Maligaya. Nagpunta lahat ng kaibigan ni Jenny sa kanyang kaarawan. Pag nagpupunta ba yung mga kaibigan or mga malapit mo sa buhay, ano ang iyong nararamdaman? Nagiging masaya ba kayo o malungkot? Mahusay, kayo ay nagiging masaya. Kaya ang kasing kahulugan po ng maligaya ay, sige po, sino gusto kong sumagot? Masaya, mahusay. Ako ay natutuwa dahil nakakatatlo na tayong tamang pangusap na tamang nakuha natin ang tamang sagot. Para po sa pang-apat, malinamnam ang nilutong adobo ni nanay, kaya't marami akong nakain. Ano ang kasing kahulugan ng malinamnam? Ito ba ay matabang or ito ba ay masarap? Matabang? Sige, subukan pa natin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Masarap, mahusay, masarap. Ang kasing kahulugan ng malinamnam ay masarap. Sa pinakahuli naman, ang panglima ay si Asyong ay masinop na bata. Kaya siya ay nakaipon ng maraming pera. Si Asyong ay masinop na bata. Kaya siya ay nakaipon ng maraming pera. Ano kaya ang kasing kahulugan ng masinop? Ito ba ay gastador or matipid? Gastador? Sige, bibigyan ko pa kayo sa pagkakataon. Ito ay matipid, mahusay. Pag kayo ba ay nag-iipon, di ba? Itinatabi natin ang pera. Kaya ang ibig sabihin nun tayo ay matipid. Ay natutuwa dahil inyong lubusang nauunawa ng ating ginawang pag-aaral. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Sino ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Taas po ang kamay. 4 na tamang sagot. Taas po. Sa 3 po. Okay, mahusay lahat. Matataas ang inyong nakuhang puntos. Ako ay lubos na natutuwa. Palakpakan po muli natin ang ating mga sarili. Ano nga ulit ang ating pinag-aralan ngayong araw? Magkasing kahulugan, mahusay. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng magkasing kahulugan? Mahusay, ito ay ang pares ng mga salita. Ano ang makakabuti kung alam natin ang kasing kahulugan ng salita? Mahusay, mas mauunawaan natin ang ating binabasa kung alam natin kung ano ang kasing kahulugan nito. Halimbawa na, merong salita na sobrang lalim o hindi natin alam. Kung alam natin ang kasing kahulugan nito ay mas lubos nating mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ating binasa. Mahusay. Sige nga po, magbigay nga po kayo ng mga magkasing kahulugan na salita. Okay, mahusay. Lubos naman akong nagagalak dahil lahat kayo ay mayroong naibahagi magkasing kahulugan na salita. Palakpakan po natin muli ang ating mga sarili. Para sa ating gagawing pagsusulit, si Binibining Tricia po ang mangunguna sa ating gagawing pagsusulit. Makinig po tayong mabuti sa mga panuto at sagutan po natin ito. Bawal pong mangdaya. Dahil nakaabot kayo sa ating paglalahat, handa na ba kayo sa ating pagsusulit? Maaari niyo ba akong sabayan sa pagbabasa ng panuto? Gyan ng bituin ang patlang ng pares ng salitang magkasing kahulugan sa bawat bilang. Makikita nyo dito ang mga 3 salita.
At kailangan ninyong lagyan ng bituin ang pares o ang dalawang salitang magkasing kahulugan. Ito ay may 2 puntos kada bilang, kaya sa kabuuan, kayo ay magkakaroon ng 10 puntos. Isulat ito sa inyong kwaderno at sagutan sa loob ng 10 minuto. Handa na ba kayo? Galingan ninyo! Para po sa ating takdang aralin, sumulat ng 5 pares ng magkasing kahulugang salita na matatagpuan sa inyong bahay at iguhit ang larawan at ilagay ito sa short bond paper. Ang inyo pong gagawin ay maghahanap po kayo sa inyong bahay ng 5 pares ng magkasing kahulugan na salita at inyo po itong isusulat sa short bond paper at iguguhit kung ano po ang itsura ng magkasing kahulugan na salita. Nauunawaan po ba? Para po sa ating pagkagrado, ito po ang ating pamantayan. Sumulat ng 5 pares ng magkasing kahulugan na salita ay 5 points. Mayroon at tama ang iginuhit na magkasing kahulugan na salita, 5 points. Na sa kabuuan po ay 10 points. Inyo po ba itong naunawaan? Mahusay, natatapos na po ang ating ginawang pag-aaral ngayon. Maaari po ba tayong magsitayo para po sa ating panghuling panalang? Sige po, paalam po grade 1. Paalam po. Paalam po.